#1 na naman sa ating survey ang ating Vice Presidente pagdating sa pagtitiwala at approval. Ayun. Ito yung naging survey ng Pulse Asia na talaga namang ikinatuwa ng maraming tao. Ayun. Anong masasabi mo dito? Una sa lahat, Eric, na talaga namang ang ating mga kababayan ay bukas na ang kanilang pananaw at isipan sa totoong lingkod bayan. Dudugtungan ko lang kahapon na binabanggit ni Ma'am Lorraine. Ang isang lingkod bayan ay hindi kailangang mamili ng boto, mag-bribe, gumawa ng gimmick, mag-circus o manakot ng tao. Kapag naglingkod ka ng tama, may sinseridad at mayroong pagpapahalaga sa iyong pagsisikap na ang taong bayan ay mapaglingkuran at dalhin ang tamang serbisyo ng pamahalaan, people will embrace you. Yun pong sagot ko, Brother Franco, sapagkat kitang-kita ng mamamayan kung gaano ka-epektibo at gaano ka-organisado ang style of work and methods of leadership ni Inday Sara Duterte sa kanyang pamumuno bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Sa DepEd alone, hindi lang siya ang may mataas na rating. 3 survey na, 3 magkakaiba pang mga survey firm ang nagsasabi na ang DepEd ay isa sa pinakamay epektibo at pinakamaayos na performance output among the government agencies led by the cabinet secretaries. Klarong-klaro yun. Yes. At sana nga, yun din ang naging rating doon sana sa nangunguna pang mga iba pang mga agencies of government na napakahalaga. Kaya hindi totoo yung binabanggit ng CPP-created, CPP-led urban operators organizations like Alliance of Communist Teachers na ngayon ay ni-headline palagi araw-araw sa People's Tonight. At alam na natin kung sino nagmamayari ng People's Tonight. Sino? Ang kanyang middle name ay letter T. Ang sabi nila, ito daw ay pagmamayari na ng isa sa pinakamakapangyarihan. Ako yun, ha? Ako may-ari yan, ha? Pero Eric, meron tayong balita dito. Baka kunin mo lang yung datos, Frank. Okay. Yes. Kasi ma'am, dalawa ang ang binigay na lead ng mamamayan kay Inday Sara Duterte. Trust rating and approval rating. Pag sinabi pong trust rating, pagtitiwala, kumpiyansa at pananalig sa kanyang pamumuno at uri ng kanyang paglilingkod. Pag approval po, pagtanggap. Natanggap-tanggap sa mamamayan at natutuwa sila sa kanyang ginagawa sa Department of Education at bilang pangalawang Pangulo. Baka may datos ka dyan, Brother Frank, kasi 4 sila ang inilakad. Presidente, Vice Presidente, mula sa pinakamataas. Sa totoo naman na may malasakit para sa mga Pilipino. Panoorin po natin to. Patuloy ang pamamayagpag ni Vice President Sara Duterte bilang opisyal ng pamahalaan na may pinakamataas na trust at approval ratings. Sa pinakahuling Pulse Asia survey, nakapagtala si VP Sara ng 74% approval ratings. Mas mataas ito kumpara sa 68% na nakuha ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha ng pangalawang Pangulo ang pinakamataas na approval ratings sa Mindanao na may 93%. Sinundan ito ng Visayas na may 73%, Balance Luzon na may 69% at National Capital Region na may 61%. Habang si Senate President Juan Miguel Zubiri ay nakakuha ng 49% approval ratings at 39% naman si Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa trust ratings, nakakuha si VP Sara Duterte ng 78%. Mas mataas pa rin ito sa nakuha ni PBBM na 73%. Pinakamataas na trust ratings ang nakuha ni VP Sara sa Mindanao na sinundan ng Visayas, NCR at Balance Luzon. Habang nananatiling mababa ang trust ratings ni Zubiri at Romualdez sa 51 at 40%. Isinagawa ang survey mula December 3 hanggang December 7, 2023 na may 1,200 adult respondents. Ayun. Ma'am Lorraine, would you like to have your opinion on that? What? Yes, I do have the numbers, but if you want. I think more than anything, I think this shows the maturity of the Filipino people. And it is a very clear reflection of how far we've gone. Kasi nga, dati, naalala ko, kasi dinosaur na ako, so naalala ko, ngud-ngudan mo lang pera, taong bayan, papayag yan. Kaya nga tayo dumating sa punto na ganito. Matagal na ang sadlak sa kahirapan ang Pilipinas, pero dahil nga masyadong masakit na, namulat tayo. Diba? Namumulat tayo. Tapos, nare-recognize na natin ngayon, natutunan na natin ngayon, na ang mahalaga lang sa isang public servant ay yung nagsisilbi siya. So we are maturing as a people. Kasi we are a very young democracy, diba? And we have to be very patient with each other. And what I'm seeing right now, despite, grabe partida, sobrang partida dito kay Vice President, yung hindi naman lingid sa kaalaman natin, napaka-obvious, 'di ba, nung takedown sa kanya, yung demolition job. Yung demolition job, correct, Eric? Thank you. So the demolition job is so obvious, from the impeachment to the confidential funds, nadawit pa yung sa ICC, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy talaga, and all those bayaran na trolls. Kitang-kita naman yon, kitang-kita, kasama dyan si Jam Magno, kasama. It's very obvious, it's common knowledge, 'di ba? And yet, look at this,
she hasn't spent a cent. I know that. She hasn't spent a cent on anyone because she is like her father, hindi nagbabayad ng press or anyone. Para lang magpa-survey. Yeah, so what that really means is more than anything, it is a reflection of, for us, no, as a people, na talagang we are demanding from our public servants. We don't care about that political circus. No? We don't care about yung pinamumudmud mo yung pera na yan. It's a very cynical way of looking at us at wala kayong respeto sa amin. Pag ang tingin nyo sa amin ay gugustuhin namin kayo dahil lang sa pera. No? Ang gusto namin sa inyo, magsilbi kayo. Tama. Kaya kayo nandyan. Hindi kayo special, mga trabahante kayo sa gobyerno. Correct. And this exactly is what the Vice President's trust and approval ratings say to me. And of worthy note is that from the very start, very consistent siya. She's like her father, Yeah. the most trusted government official. And if you can remember, no, Eric, Ina, Franco, mga kababayan, no, na the Vice President din, si Leni Robredo, ganun din yung ginawa. Walang tigil din yung pagde-demolish Kay kay Digong. KPRRD, but it didn't work, no? Yeah. So this is what you want. This is to the public servants, no? This is really not about the Vice President more than it is about what the people is saying to you. Yes. We want you to serve. Yeah. Yes. Miss Ina, would you like to have some input doon sa mga datos na ito? Turan ko yung nabanggit ni Ma'am Lorraine kasi itong survey na to, no, based to noong September to December, ito yung kasagsagan Ayan, na isang narinig September to natin December ang pala yan, oo. Yes. Ma'am, first Yan week. yung tuloy-tuloy, September to no? December. Yeah, I think correct. August sa NCIF na issue, yung sa confidential fund. And yun, sunod-sunod, pati yung kanyang naging record sa Davao, di ba? Talagang yung kinakalkal yun, sinisiraan siya ng mga makakaliwa. At ang ito lang, hindi ko lang nakita dito, ano ba talaga yung sinasabi nating batayan para masabi nating trustworthy ang isang government official. Yun yung gusto ko rin itanong sa inyo, mga kasama, mga kababayan, paano ba natin masasabi na ang isang lingkod bayan ay talagang mapagkakatiwalaan? Base dito sa ranking na inilabas ng Pulse Asia Survey, si Vice President Sara Duterte ang pinakamataas, and then sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos, and then si SP Miguel Zubiri, and Sinong then kulilat? si Speaker Martin Romualdez. So ayan, nakikita Consistent natin. din ito, ha? Very consistent. Oo, nasa bottom line siya. At kahit dublihin mo ang kanyang survey, Kada yung- percentage na pakalayo. Tsaka maganda na yung top 2 trusted ay ang President at ang Vice President. That speaks Tama. really well for their Siguro for their- yung natin mga kababayan, mamaya basahin natin yung komento, may oras tayo. Ay, Yes. ano ba yung mapagkakatiwalaan? I also think that itong survey na to is also a reflection of what the people think about the CPP, NPA, NDF party list. No? Kasi Correct. sila yung operators dito eh. No? So, totoo pala talaga yung sinasabi natin na kinamumuhian itong mga ito. Yes. Kasi sila yung kalaban ng Vice President, sila naman yung mga attack dogs sila. Sila yung nag-front niyan, di ba? At saka yung any kind of alliance with the CPP is really a kiss of death, no? And any leader that stands very strongly against the CPP, NPA, NDF na kinamumuhian ng taong bayan, yan ang pinagkakatiwalaan ng taong At bayan. ipinagbubunyi, no? Nire-reward siya ng taong bayan. They approve very well of what the Vice President is doing and saying. Correct. At yan po mga kababayan ang naging pananaw ng ating lahat dito sa ating bansa, mga Pilipino, patungkol sa ating Pangulo, Vice Presidente, Senate President at sa ating House Speaker. Tsaka pwede ba last na? Last na. So, gusto ko lang ulitin sa mga politicians nga, no? Yung sinasabi namin dito, libreng advice yun. Pag kayo ay nakipagkontsyabahan sa CPP, NPA, NDF, mag-goodbye na kayo sa mga political ambitions ninyo kasi age of information ngayon, sasabihin talaga na, malalaman talaga ng taong bayan kung sino yung sinasabi ni Eric na dating governor, no, na kongresista ngayon, na nandun sa Nagbigay ng franchise walong Armalite. committee. Patawag niyo pa ulit kami, baka sabihin ni Eric kung sino yan. Oo, Kasi baka madulas sino ang ako. source mo, Eric? Di ikaw, di ba? Oo, ako mismo, di ba? So, malalaman na ng taong bayan. Sa madaling salita, tapos na ang CPP, NPA, NDF. Talagang umuurong na ang ating bansa. At yan ay dahil sa inyo. So, Tama. maraming salamat. At ang indicator dito, Ma'am Lorraine, Miss Ina, and Brother Franco, mga kababayan, Yes. ang mga surveys na ito po, indicators po ito. Barometro ito, Yeah. sukatan. Kung Correct. paano po tinitingnan ng mamamayan ang ating mga leaders in government. At ang mga maruming politika, yung maagang pamumulitika at maniobra, lalo na po yung binanggit na aking teammates ni Ma'am Lorraine, lalo na ang mga paggamit ng mga kalaban ng gobyerno para pagtakpan ng mga maniobra na ito ay hindi nagugustuhan ng mga mamamayan. Sapagkat ang mga taong bayan, hindi mo po maluloko yan eh. Yeah. Hindi mo po sila pwedeng utuin o kaya lokohin o linlangin o i-confuse ang kanilang pagtingin sapagkat marami na po silang naranasan sa uri ng Correct. pamamalakad sa Correct. pamahalaan. And they